Hello guys, what is up? It is me again, Jetro Oliver. And for today's video, dadaan tayo ng Panama Canal. Ngayon, magta-transit nga kami sa Panama Canal. Alam nyo ba guys na this canal is very important. It saves a lot of time. Instead kasi na dumaan pa ang mga barko sa South America, which is very long voyage, pwede na silang mag-cross sa Panama Canal. Pero this Panama Canal is man-made. So ginawa lang siya ng mga tao, funded by USA. Matagal na ang Panama Canal, 1914 pa to natapos, and this is a very historical place. Ang haba ng kanal is 82 kilometers, and during the construction, sobrang daming taong namatay dahil sa malaria and other diseases. Kaya nga sabi nila, hindi ka tunay na seaman kapag hindi ka pa nakadaan dito sa Panama Canal or sa Suez Canal. Dito sa Panama Canal, this is my second time, and sa Suez Canal naman sa Egypt, nakatatlong beses na ako, kaya certified seaman na ako. Alright! Ngayon, we are on Atlantic side and patawid kami ng Pacific side. And kung napapansin nyo, umaangat ang aming barko, nag-e-elevate siya dahil nga bundok ang aming tinatahak. Ngayon, paakyat na kami. After mag-fill up ng tubig sa lock namin, tatawid na naman kami sa kabila, mag-open up yung lock, then mag-fill up na naman ng tubig. Ang tubig na nag-fill up dito ay galing sa lake. Dahil sa gitna ng Panama Canal, there is a big lake na nagsusupply ng tubig. Ang Panama Canal ay nagkokonekta sa Atlantic Ocean and Pacific Ocean.
During the transit, inabot kami ng 12 oras o kalahating araw. Ang nagpapatagal lang naman dito ay ang pag-fill up ng tubig sa mga locks. After namin makalusot sa Atlantic side ng mga locks, may 3 hours na voyage sa lake papunta naman sa Pacific side. Medyo nakakapagod lang dito dahil gwardiyahan, 12 hours kami sa popa and si Boso naman ay 12 hours din sa proa. And during the transit sa lake, standby lang si Boss doon. May mga mooring gang nga nasa sampa dito, kaya halos wala na kayong gagawin. Ako naman, yung ginawa ko lang ay nag-control lang ako ng winch. At yung mga sumasampa ng mga mooring gang na yan ay may mga business din like SIM cards, sombrero, mga souvenirs, stickers, yan. Pero ako, yung binili ko, SIM card lang dahil $10, unlimited na yon for 7 days. Kaya sulit na sulit dahil ang next port namin ay dito rin sa Panama. Eto na nga ang last lock namin at makakalabas na kami sa Pacific Ocean. Meron pala ditong viewing area na building para sa mga turista na gusto makita yung mga operasyon na pagta-transit dito sa Panama Canal. Dinarayo nga to ng mga turista dahil nga napakaraming barko ang dumadaan dito. Hanggang alas 6 lang ang mga tao dito sa kanilang gate at pinalabas na sila. Yan lang aking journey sa biyahe namin dito sa Panama Canal. Maraming salamat sa pagsuporta sa panonood sa aking mga vlogs at sa pagsama sa aking journey. Alright!